Kumusta kayo? It's me again, Jelina, your Shaka ng Pilipinas Sapay dito sa Saudi Arabia. So for today's video, nakakaloka tong araw na to. Ang daming kaganapan. Pero ito muna. Naloka ako. Bigla akong nakonsensya. Bakit ko? Kasi nakalimutan. Diba guys, umuwi nga ako. Pagbalik ko dito, may mga dala akong pasalubong pero hindi ganun kadami. Hindi madami, kaunti lang. Tapos, ang pinaka nakalimutan ko pang bigyan at kasi wala siya dito, nasa ibang lugar siya. Although, meron naman ako sanang ibibigay sa kanya, pero naibigay ko dun sa isang kapatid niya. Tapos, nahiya na akong bawiin. Naisakay ko si Tanda kasi sabi ko, hatiin niya. Tapos, si Tanda kasi nag-abot. Binigay niya lahat dun sa isa. So, hindi siya nabigyan yung isang kapatid. So, may mga pasalubong ako. It's parang mga biscuit siya. Tapos, may mga keychain. Si Tanda bag na, yung tote bag. Tapos, yung isang dalaga is wallet na maliit na, ayun nga, nabili ko nga sa Baguio. Tapos mga keychain, tapos yung mga pandikit sa ref, yun yung pasalubong ko sa kanila. Tapos ibang mga chips, ganun, mga biskuit, ganun, at saka dito, yung chocolate na tinitimpla. Nakakainis. Siya kasi bago ko umuwi, niregaluhan niya ako, di ba, ng pabango. Bago ako umuwi, so pinasabi niya yun na yung hadiah niya sa akin. Siya pa yung pinakagalante sa kanila magkakapatid. Siya yung mahilig magregalo sa akin. Siya yung mahilig magbigay ng mga pagkain, malibre yung pagkain. Siya pa yung nawala ng pasalubong. Tapos ngayon, umuwi siya nung nakaraan. Akala ko bumalik siya sa trabaho niya. Yung pala nagpunta ng Kuwait. Nagbakasyon siya sa Kuwait ng halos 1 linggo. Kasi last week siya umuwi dito. Hindi naman siya naghanap ng pasalubong kasi syempre siguro nahiya siya. Pero kasi, yung tanga-tanga ko, dinedbo ko na lang din kasi sabi ko baka, yung nakita niya pala yung mga post ng mga pamangkin niya. Nung iba niyang kapatid na nakita pala sa WhatsApp, parang minaydi ata nila sa WhatsApp na, ayun nga, galing daw ng Pinas. So siguro nakita niya na may mga pasalubong ako. Tapos nagkwento din pala yung mama niya na ito galing kay Jill, ganyan. Tapos ngayon lang siya naglakas loob na hanapan ako ng pasalubong nung bumalik siya galing Kuwait. Kasi may pasalubong siya sa akin. Ito, sabi ba naman niya, wait lang, natatawa ko lang. Sabi mo naman niya kanina, tawagin mo dun sa pamangkin niya, tawagin mo dun si Jilin. Di pinatawag ako, punta ako. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, umuwi ka ng Pinas, binigyan kita ng regalo daw. Kasi totoo, bago ako umuwi ng Pinas, sa kanilang lahat, siya lang, at saka yung isa niyang kapatid na lalaki nagbigay ng regalo. Kasi si Tanda, lahat sinasabihan niya na pagbalik na lang kung babalik daw. Pero lahat sila nagsabi na bago ako umuwi magre-regalo. Kaso nga sabi ko kasi babalik ako. So si Tanda naman umirpal na parang pagbalik na lang yung mga regalo nila. So ngayon, pero siya nun kasi hindi siya nasabihan ni Tanda kasi sinikreto niyang iabot yung pagbigay niya ng regalo niya. Ngayon, sabi niya sa akin, sa kanilang lahat bago ko umuwi, ako yung nagbigay ng regalo. Tapos pagbalik mo, ako yung walang pasalubong. Nakonsensya. Tapos tumawa na lang ako. Tapos sabi niya, pero kahit ganun, may pasalubong ka pa din sa akin. Sabi niya, ito guys, yung dala niya, grabe ang dami. Tapos, ganyan lahat ko. Ayan. Oh, movie. Tapos, ito eh. Ayan o. Ayan. Bigay niya. Tapos, meron pa dito. Pansitin. 2 klase ng bihon. Ayan. Ayan. Tapos, dried. Parang siyang pipiruhin na pusit. Ayan siya. Oh. Squid flavor. Ayan. Pipituhin yan, diba? Ayan yung mga pasalubong niya, guys. Gusto ko. Nakita ko yung plastic. May Kuwait siyang nakalagay. Ayan o. Kuwait. Ito yung mga bigay niya. Wait lang. Arjaman Trading LCC Kuwait. GMCT. May mga supermarket nito. Pero ito, hindi ko alam kung alin dito siya galing. Kuwait or Dubai. Kasi nakita ko may Dubai. May Dubai dito, may Kuwait din na nakalagay. So, hindi ko totally alam kung saan siya galing. Pero kasi, 1 week siyang nawala. So, ayan yung mga pasalubong niya. Ayan. Kasi, hindi ko pa in-order. Promise. So, wala pa akong wala pa akong sahod. Ayan. Sabi niya, yung pusit na din niya, alam ko ano daw yun. Sabi ko, pagkakaksuran yan. Nakonsensya ako bigla. Sa sobrang pagkakonsensya ko, may wallet pa ako natitira na galing Baguio. Yung wallet na ko yung first siya. Sabi ko, nilabahan ko. Sabi ko, yun na lang ibibigay. Sabi
sabi ko sa kanya, sabi ko kanina nilaban ko pagkabigay niya niyan, dali-dali kong kinuha yung coin purse, nilaban ko, tapos sabi ko, ito na lang ibibigay ko, kung magugustuhan niya, tanggapin niya, kung ayaw niya, bahala siya. As in talaga yung konsensya ko, yung alam mo, nakakakonsensya. Ang tagal niya kasi umuwi. May mga natira pa naman ako noon na pagkain. Like, kaso kasi, syempre, minerienda ko ng minerienda. Ang tagal niya kasi umuwi. Magdadalawang buwan na ngayon lang siya umuwi mula nung dumating ako. Tapos, akala ko okay na kasi dumating na siya nung nakaraan. Parang, wala naman akong binigay. Parang, akala ko okay na sa kanya. Tapos kanina bigla akong sinumpalan. Visit na yan. Sabi ko, ay, naman sabi niya ganun. Pero kahit ganun, may pasalubong pa din ako sa'yo. Siya, ganyan kasi siya talaga. Kapag umaalis siya, tapos dadating siya. Minsan, mahilig kasi siya mamili ng mga pagkain. Like, pupunta siya ng Bahrain, mamimili siya ng pagkain na yung mga papapakain, gano'n, yung mga candies. So, pagdating niyan, doon sa kwarto niya, may mga lagayan yan siya. Sa table ng may salamin. Nakalagay yan doon. Tapos, pag naglilinis ako ng kwarto niya, halimbawa, maglilinis ako, tapos paalis siya, sasabihin niya, oh, pagkatapos maglinis, kumuha ka dyan, ganyan. Ganyan siya, pero hindi ako kumukuha. Minsan, pag alam niya hindi ako kumukuha, binibigyan niya na ako. Tapos sasabihin niya, oh, ito sa'yo yan. Kahit yung mga soft drinks niya, di ba, may mga ref sila sa kanya-kanya nilang kwarto. Yung ref niya, pag nag-stay yan siya dito na matagal, punong-puno yan ng iba't ibang klase ng drinks. Tapos, lagi niya akong binibigyan yan. Minsan, kahit ngayon kasama ko pag napunta dito, hindi talaga siya madamot sa kahit na anong bagay. Minsan, pag may mga extra yan siya na mga, tawag dito, yung body lotion or di kaya perfume, nabibigay yan siya. Tatawagin ako. Tapos, tapos pag siya yung pinakamalaking hadiah lagi. Tapos siya pa talaga yung nakalimutan kong bigyan. Ang kasaklap nga naman. Tapos sabi ko na lang, lutuin na lang natin yung pansit, patikim ko sa inyo. Sabi nila, bibili tayo ng tanghalian bukas sa sunod na araw na. Naisip ko naman, wala namang kulang-kulang yung gulay. Sabi ko, magbibigay lang ako ng pera, pabili ko sa kanya. Grabe, lakas ng konsensya, walang yan. Yun lang. Thank you for watching. Anyway guys, sa mga inspirant applicant dyan na gusto mag Middle East, Saudi or Kuwait, message nyo lang ako dito sa TikTok or mag-comment kayo kung interested kayo, legit ha, kung interesado talaga kayo at willing kayo. Mag-message kayo sa akin, mag-PM at i-assist ko kayo. May mga alam ako na legit na agencies na certified at pwede kayo matulungan. Yung tipong agencies na ina-update nila kanina mga applicant hanggang sa makauwi ng Pilipinas. So, yun lang. Message nyo ko kung gusto nyo or sa blue app ko or dito sa black app. Walang problema. Or mag-comment kayo, assist ko kayo. Walang problema. Tutulungan ko kayo makapag-apply. Pero take note dun sa mga seryoso at certified na willing mag-apply domestic helper dito sa Middle East. Yan lang. Thank you.